Mahangin at malamig ang simoy ng hangin sa Barangay Pansol ng hapong iyon. Perfect timing para maglaro sa labas at magbisikleta. Sumakay si Cathy ng kanyang bisikleta na nasa harap ng kanyang bahay. May kalumaan na ang bahay ngunit kitang-kita sa hitsura nito na ang kanyang kinalakhang pamilya ay may kaya. Old style na ang kanilang bahay na ipinatayo pa noong 1934. Maririnig ang kalampag sa bubong sa tuwing dadaan ng malalakas na hangin buhat sa silangan. Makalawang na rin ang kanilang gate at maging ang plate kung saan nakasulat ang numerong 24. Hindi lang ang mismong bahay ang luma kundi pati na rin ang mga gamit sa loob nito. Kabilang dito ang isang malaking painting ni Roberto J. Manalaysay, ang lolo sa tuhod ni Cathy. Siya ang nagpatayo ng bahay sa Kali Mabini para gawing tirahan ng pamilya nito. Kapansin-pansin din ang punong nakatanim sa garden malapit sa gate. Hindi ito ipinaalis ng kanyang lolo nang simulang gawin ang bahay kaya naman mag-iisang daang taong gulang na ito sa kinatatayuan. Misteryoso ang itsura ng bahay kung titingnan mula sa labas. Ang tunog ng bukas na pinto at ang malakas na tunog ng telepono ang nagbibigay rin na nakakatakot na atmosfera sa kanila tuwing gabi. Mabilis na pinatakbo ni Cathy ang bisikleta paalis ng kanilang bahay. Patungo siya sa bahay ng kaibigan si Teresa para samahan ito magbisikleta. Nakagawian na nilang dalawa na magbike tuwing hapon ng Sabado at maglibot-libot sa plaza kapag walang assignments. Mas pinabilis pa ni Cathy ang pagpedal sa kanyang bisikleta kaya naman hinahangin ang kanyang buhok na mas nagpakita ng kanyang kagandahan. "You're already 15 but you still look like an 11-year-old girl." Ito ang mga salitang sinasabi ng kanyang ina noong siya'y mag-15th birthday. Marami nang sumubok na manligaw sa kanya ngunit kaagad niya itong tinatanggihan dahil sa isang rason. "I'm still young and I just want to enjoy my youth." "Teresa! Tara na!" sigaw niya sa labas ng bahay ng kaibigan. Saglit lang at lumabas na ng gate si Teresa. "Ako na lang dito sa harap, ikaw na lang ang aangkas. Baka ako pang sisihin kapag kung anong mangyari sa'yo," ani Teresa. Bumaba sa bike si Cathy at ipinaubaya ito kay Teresa. Naglibot sila gamit ang bike. Si Cathy ang nakaangkas sa likod at si Teresa naman ang nasa manibela. Ilang sandali pa'y lumiko sila sa isang kalye at kasabay nito ang pagragasa ng isang truck sa kanilang harapan. Nagawa itong ihinto ni Teresa ngunit huli na ang lahat. Bumangga ang nguso ng truck sa unahan ng bike na kung nasaan si Teresa at tumalsik naman si Cathy sa sidewalk ng kalye. Nagmulat ang mga mata ni Cathy at tumambad sa kanyang paningin ang isang maduming bangketa sa harap ng isang tindahan. Bumangon siya at pinagpag ang duming nasa katawan. Tinignan niya ang pangalan ng kalye at nabigla siya na makita niya ang pangalan sa posting kinatatayuan nito. "Kalye 13? Wala namang kalyeng ganito." "Kalye 13 ang basa dyan, Ate Cathy." Nagulat si Cathy sa boses na kanyang narinig. Agad siyang tumalikod at nakita niya ang isang batang nakatayo sa kanyang likuran. Napaurong si Cathy. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Wala ka bang natatandaan sa mga nangyari?" Tanong ng bata sa kanya na parang wala itong narinig. Nangunot ang kanyang ulo. "Anong sinasabi mo?" "Sa tingin ko ay wala kang natatandaan sa mga nangyari. Halika, sundan mo ako." At nagpatiunang naglakad ang bata. "Wait! Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka ba? Nasaan ako?" "Ako si James at ikaw ay nasa Kalye 13. "Teka, si Teresa nasaan siya?" Tanong ni Cathy. "Kaya nga sumama ka sa akin para malaman mo kung nasaan siya." Pagpupumilit ng bata sa kanya. Napasulyap si Cathy sa bisikleta niyang nakahandusay sa daan. Nawasak na ito. "Saan ka pupunta?" Tanong ni James kay Cathy. "Hihingi ako ng tulong." Tumakbo si Cathy palayo sa batang lalaki. Nakarating siya sa bahay ni Teresa ngunit walang tao doon kaya nagpasya siyang umuwi na lang sa kanilang bahay. Pumasok siya sa loob at naglakad sa sala. Tahimik at malamig sa loob ng bahay kaya ito'y nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. "Mommy? Kuya?" Tawag niya.
Naglakad siya papalapit sa kusina nang may biglang kumalabog mula sa master's bedroom sa itaas. Agad lumabas ng kusina si Cathy dahil sa narinig niyang kalabog mula sa second floor ng bahay. Ma? Nandyan ba kayo? Malakas niyang tawag. Dahang-dahang umakyat ng hagdan si Cathy. Bawat yapak ng kanyang paa ay tumutunog ang hagdan sa sobrang lutong ng kahoy dahil sa kalumaan. Pumasok siya sa loob ng master's bedroom at nagtawag. Ma? Napatalikod siya nang maramdamang may dumaan sa kanyang likod. Muling napaharap si Cathy sa kama at nagulat siya sa kanya nakita. Isang matandang lalaki ang nakaupo dito. Pamilyar ang mukha nito sa kanya. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Usisa ni Cathy. Hindi sumagot ang matandang lalaki. Naglakad ito palayo sa kanya. Hindi pa man siya nakakahuma nang tumambad sa paningin niya ang portrait sa wall ng lolo niya na malao ng patay. Kamukha ng matandang lalaki na nakita niya. Inalihan siya ng takot. Gusto niyang sumigaw. Pero muling lumitaw sa likuran niya si James. Nasundan siya nito. Sumama ka sa akin at nang malaman mo ang lahat. Yaya ni James. Pumunta sila ni James sa isang hospital na kinaroroonan ni Teresa. Nilakad nila ang pasilyo. Pababa na ang dalawa nang biglang nasulyapan ni Cathy ang kanyang kuya Nestor na lumabas ng isang kwarto. Agad niya itong tinawag ngunit parang hindi siya niririnig nito. Pumunta si Cathy sa pinto ng kwartong nilabasan ng kanyang kuya. Lumapit sa kanya si James at nagsalita. Akala ko ba gusto mo makita si Teresa? Nagpumilit na pumasok si Cathy sa loob ng kwarto at nabigla siya sa kanya nakita. Nakita niya ang kanyang sarili. Nakahiga sa kama at nakadextrose. Naku, matus ka dahil sa nangyaring banggaan kanina at malapit ka na ring mamatay. Pagpapaliwanag ni James kay Cathy. Hindi! Ibig matulalang sambit ni Cathy. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng sinabi ng batang si James, ngunit dinala siya ni James sa morgue. Doon ay nakita niya ang bangkay ni Teresa. Nilapitan ni Cathy ang bangkay ng kaibigan. Umiyak siya at niyakap ang bangkay nitong duguan. Hayaan mo, best friend. Hindi na tayo magkakahiwalay. Bulong ng isang babae mula sa kanyang likuran. Kinilabutan si Cathy. Boses iyon ni Teresa. Napalingon si Cathy sa isang kama kung nasaan may isa pang patay na naroon. Tumambad sa paningin niya ang batang si James. Iniwasan ng driver ng truck ang tumatawid na si James pero nahagip pa rin ito at kasabay din ito ang pagbangga sa bisikleta ng magkaibigan.